Magandang umaga, isa itong produktibong araw ko. Ang ganda ng sikat ng araw, no? At ang kalangitan ngayong araw, kaya naman perfect time para magsimula ng panibagong gawain. Ngayon naman, heto ako at abala sa pagtatahi ng buhok. Actually, kanina pa to. Gumagawa ako ng weft hair para matapos agad at maipadala na sa kliyente namin. Kailangan matapos on time eh. Para happy din si client, di ba? Dito naman, pinapakita ko naman ang aming mini garden. Matagal ko na itong napabayaan. Simula nung nagbuntis ako hanggang sa mga anak ako, hindi ko na siya nasikaso. Tumnuban na si baby ko ngayon, kaya hindi ko talaga nabantayan. Kaya ayan, puro higad at sira-sirang dahon na. Nakakatakot, baka pag nasagi ka niyan, mga tika na. Kaya naman, humingi na ako ng tulong sa kapitbahay. Meron kaming one call away na kapitbahay dito. Pero sabi ko sa kanya, mag-gloves ka ha, kasi may mga higad dyan. Kaya ayan, kita nyo, naka-gloves siya habang tinatanggal ang mga halaman na sira at pinapakita pa niya yung mga naglalakihang higad. At ito naman, papakita ko ang attache case ng anak ko na nabasag kahapon sa school. Dito niya nilalagay ang mga libro at test papers niya. Sayang kasi kung buo pa ito, maganda sana. Hindi nalulukot ang mga libro at nakalapat ng maayos. File case style kasi, kaya safe sana. Pero ayan, nabasag na siya. Kaya ngayon naman, gagawa ako ng handbag para sa mga libro ng anak ko. Gamit ang mga lumang maong pants ng mister ko na itinabi ko para magamit kapag kailangan. At ito na nga yun. Dalawa ito. Isang blue denim na nabawasan ko na dati at isang black denim na buo pa pero gasgas na sa may puwetan. Kaya ayaw na gamitin ng mister ko. Pero pwede pa naman sana yun, di ba? Kaya sabi niya, i-recycle ko na lang. Kaya kung meron din kayong mga pants na hindi ginagamit, itabi nyo lang ha. Baka mapakinabangan pa. At ito naman ang panganay kong anak, pinapatulog niya ang kapatid niya. Dalawa lang silang magkapatid, kaya sila na rin talaga ang nagtutulungan. Kaya habang pinapatulog niya, makakapag-umpisa na ako magtahi. Dito at nagtatastas na nga ako ng tela mula sa maong pants na napili ko. Tinry ko pa sana pagsamahin yung blue denim at black, pero hindi ko nagustuhan ang combination at nagmamadali rin ako sa pagtatahi kasi may baby pa akong iintindihin maya-maya kapag nagnawa. Ayoko kasi ng trabahong bitin, kaya eto, kasama na dito ang pagsusukat ng libro, pagtatastas at pagpuputol ng tela para makuha ko ang tamang sukat. Hula-hula na lang, tansya-tansya ba? Ngayon, pinagugupit ko na rin yung mga parts na kailangan. Nakuha ko na yung mga main part at front at back, pero kailangan pa natin ng panggilid kasi hindi pwedeng dalawang tela lang. Kailangan meron ding side part para malapad ang bag. Dapat kasya ang 5 libro kasi may araw na tig 5 libro ang dala ng anak ko. May araw din naman na 2 lang. Kaya mas okay nang gawing malapad para sakto lahat. Ngayon naman, pinapakita ko na yung pinaka pang-handle sana ng bag. Una kong naisip, gawin ko sanang malapad para mas matibay. Pero na-realize ko, maliit lang naman pala ang kamay ng bata. Libro lang din naman ang ilalagay dito. Hindi naman bakal. Charot. Kaya huwag na masyadong malapad. Baka mahirapan siyang hawakan. Dodoblehin ko rin naman ito. Kaya titibay pa rin. Kung dati, 6 inches ang lapad na tinabas ko, hinati ko ito at ginawa ko nilang 3 inches. Tapos ipo-fold ko pa para maging double ang tela at mas matibay. Kaya in the end, nasa higit 1 inch na lang ang final na lapad kapag natupi na. O di ba? Mas okay yun. Para sa mga kabataan dyan, alam ko minsan parang nakaka-boring mag-aral ng bagong skills. Mas madali kasing magbabad sa barkada, maglaro o kung minsan malulong sa mga bisyo. Pero isipin nyo, sayang ang oras kung puro dun lang yung mapupunta. Baka dito sa page ko makahanap kayo ng inspirasyon. Pwede kayong matuto ng pananahe, crochet o paggaganchilyo, paggawa ng wig at iba pang crafts. Hindi lang ito basta libangan. Skills ito na magagamit niyo hanggang sa pagtanda at pwede niyong pagkakitaan balang araw. O kaya ngayon din. Kaya kung gusto niyong gawing makabuluhan ng oras niyo, follow niyo ako. Sama-sama tayong mag-share at matuto ng mga bagay na tiyak na mas may saysay kaysa magsayang ng oras sa walang kabuluhan. Tandaan, habang maaga pa, ilagay na natin ng oras at effort sa bagay na may matututunan tayo at pwede nating ipagmalaki balang araw. Kaya kung may gusto kang matutunan at magkaroon ka ng skills, mag-comment ka lang dyan kung ano ang gusto mo unang matutunan at gagawan ko ng video. O siya, tuloy na natin. At ito naman, ang working area ko, ang heavy duty machine ko. Dito talaga ako naglalagay kapag may mga project akong tinatahi. Makalat lang ngayon, pasensya na. Ayan, kagagaling ko lang din sa paliligo. Syempre, hindi pwedeng magtahi nang hindi ka fa-fresh. Kahit nagtatabas na ako ng tela kaninang umaga at nakapagtahi na ako ng buhok at nakapaghanda na ng tanghalian, naglaan pa rin ako ng oras para makapagpahinga at makaligo bago ulit sumalang sa pagtatahi. Ngayon naman, nagpapakita ako ng pattern na ginawa ko na pagdesisyonan kong lagyan ng pangalan ng anak ko bilang design. Parang hitting 2 birds with 1 stone. Design na, pangalan pa niya. At gagamit ako ng orange yarn para mas buhay at mas makulay ang dating. Bilang crocheter, marami talaga akong yarn na nakatabi. Kaya ito, nilalagyan ko ng yarn ang bobbin. 2 ang nilagyan ko kasi kailangan ko para sa design. Ginagamit ko talaga ito para maging unique ang tahi ng pangalan ng anak ko. Pagkatapos, ina-adjust ko naman ang tension ng bobbin case. Importante ito kapag iba ang kapal ng sinulid o yarn na ginagamit mo para hindi maging sabog ang tahi at walang maging problema. Syempre, pagkatapos mag-adjust, nag-test
nag-stitch muna ako. Nung una, hindi ko nagustuhan ng tension kaya in-adjust ko ulit. Tapos saka ko tinahinang buo yung pangalan ng anak ko. At pagkatapos, chinek ko ulit ang resulta. Ayos na, konting linis-linis na lang at okay na ang design ng pangalan sa bag. Medyo hindi lang kagandahan yung pagkaka-lettering ko, pero okay na yan. At eto na nga, eto na yung kinalabasan. Hindi ko na kasi naipakita yung mismong pagtatahi ng mga telang pinagdugtong-dugtong ko kasi nagising si baby at ginamit niya yung cellphone ko. Pero ayan, tapos na ang katawan ng bag. Hindi pa lang ako tapos sa pagre-rip ng gitnang part ng pangalan ng anak ko kasi design pa yon sa ilalim ng lettering. Naglalagay ako ng denim blue na tela. Kaya kapag ni-rip ko yung ibabaw, lalabas pa yung kulay blue. Dagdag design, di ba? Kumbaga, hindi lang yung yarn lettering, kundi may rip effect din. Syempre, habang busy ako, gising na rin si baby. Oh, flex ko ulit yung baga, ito yung likod at ang loob para makita nyo kung gaano kalinis ang tahi at kung paano nakatayo yung lining. Sinubukan kong ipasok ang 5 libro at perfect ang fit. Kapag 6 siguro, medyo sikip na, pero 5 libro, ay sakto lang. Masaya ako sa kinalabasan ng project na ito. Simple lang, pero personalized na gamit pa ng anak ko. Kung nagustuhan nyo itong DIY project na ginawa ko, huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-share nyo na rin para maka-inspire pa tayo ng iba. At syempre, stay tuned dahil marami pa akong gagawin at i-share sa inyo. Kita-kits ulit sa susunod. Maraming salamat po!